Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Virgo. This reading is for you, December 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong pasalamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang din. General reading tayo, Virgo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang yung isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo lang ang makapagpapabago ng inyong buhay, wala sa baraha at kung kanino man. Huwag nyo ipilit kung hindi nyo to energy, gawin nyong guide, yung mga warning sign. Hindi siya negative, warning po siya para rin sa inyo yon para magkaroon kayo ng positivity in life. Kung gusto nyong sundin or hindi, nasa sa inyo pa rin kasi kayo pa rin ang magpapatakbo ng inyong buhay. Huwag nyong ang dami nyong energy sa mundong ito. Tandaan nyo, hindi ko binanggit ang pangalan nyo, kaya please lang. Okay, you will be shown the way. Maaring may mga sign ka na marireceive by the universe, magagaling sa taas. Pwede sa mga repeating numbers, music, o kaya pwede song, o kaya sa kaibigan o kakilala, no? Yan, kung ano man yan, magkakaroon ng enlightenment. Yan, may mga sitwasyon, may mga bagong opportunity na darating sa iba sa inyo. Syempre, nahandin pa rin yung sitwasyon na may mga sitwasyon na you still na naka-chain ka doon. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, sa mga opportunity mo, di ba? Kumbaga, naka-close pa kasi ito. Halimbawa, kasi gusto ko bumili talaga ng bahay, magpagawa ng bahay, bumili ng ganito, ganyan. Ano ba yung goal mo? Pero naka-chain ka pa doon kasi hindi pa siya nag-open. Hindi pa na-delay pa siya. Pwedeng gano'n, ano? Pero wag kang mag-alala kasi your wish will granted naman daw. Uy, may marireceive kang blessing. December. Work, achievement, and success. Ayan, nandun ka na sa point mo talaga na malikom ka naman talaga, no, Virgo. You always think in advance palagi. Kumbaga, parang si Ant lang yan, before dumating bago pa dumating ang sakuna o mga mangyayari sa buhay, mas naghahanda ka na talaga. Nandun ka na sa point na yun. Kaya this December, mas more ka rin na magpo-focus about dun sa sitwasyon na yun. Ano? Marami kang a-actionan, gagawin, yan, may mga isa-success ka situation, yan. May mga paghahanda na magaganap o mangyayari kung saan aspeto ng buhay mo yan, baka busy yung iba sa inyo, no? Yung mga pag-iisipan ka na na bagay-bagay na in advance, ganyan. And disappointment in friend or a lovers. Siguro what comes kasi nandito siya, siguro what comes hindi siya malaki, siguro sa tingin ko dito, no? Baka magkaroon sila ng issue sa iyo. Yan, kasi sa mga ginagawa mo, baka hindi ka nila maintindihan. Yun, vice versa. Siguro sa iba siya maliit lang to. Siguro hindi pagkakaintindihan sa anak, sa kapatid, sa karelasyon, sa magulang, sa kasama sa trabaho. Baka ganun lang. Disappointment. Ganyan. Friend or a lovers. No? May mga ayan medyo may lungkot siya, di ba? Nalantay yung Yan, may mga ganun. Maaari may mga gagawin ka o ginagawa ka na para sa'yo sa tingin mo is okay naman siya at tama naman siya, pero sa kanila hindi yun okay at hindi tama. Maaaring ganun. Increase in material wealth, wow, or spiritual growth. Sa iba sa inyo, kasi nandito si Ant, spiritual growth to. No? Sa iba sa inyo, syempre, when it comes to disappointment, maaaring when it comes to material wealth, is maaaring hindi ganun na magiging successful. Kumbaga, halimbawa, ang kita mo nung November is 1,000, hindi kumita ka lang talaga by December ng 900 o kaya 1,100, diba? Hindi dun sa inaasahan mo na magiging oryagi mo or kita mo in that time. Maaring ganun, doon ka ma-disappointment. Or sa iba dito, may mga spiritual growth. Kaya mag-trust ka sa intuition mo. Yes, iba dito, wealth to. Titingnan pa rin naman natin yung susunod. Oy, happiness! Congrats! May mga happiness situation this December. Pwede may mga happy gathering, celebration, getting together, close relationship, family unity, reunion, parties, events, surprise. Kasi nga December, pwede may mga birthday. Kanya. Makakaramdam ka daw ng happiness. Pwede rin na makakaramdam ka ng happiness kasi because of the achievement na marireceive mo. Kasi sabi ko may blessing na parating, di ba? Nakita ko.
yun, maaring doon. Kasi andito rin si fish. Maaring iba sa inyo, may alaga kayong ibon or may mga langgam sa bahay nyo. Alam mo ba na ang langgam is swerte? Huwag ka lang magpapakagat, hindi na swerte yun. Yan, depende sa kulay. Yan, ang langgam swerte yun. And maaring may mga isda kayo at ibon. Uy, puro ka beso. Secret admirer. When it comes to secret admirer, kasi pwede siyang friend and a lovers. Andito siya. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo. Diba? So, iba dito lovers to. Maaring may tao na masaya siya pag nakikita ka niya. Masaya siya sa mga ginagawa mo. Ganyan. Maaring ganun. Siyempre, nahando yung disappointment kasi taken ka na. Pwedeng ganun. Diba? Or maybe this is you sa kanya. Diba? O kaya naman, halimbawa sa kapatid mo. Diba? Na-admire mo siya or ikaw, ina-admire ka niya, magulang mo, kapatid mo, kasama mo. Pwedeng may mga admire situation kasi give your effort and hard work talaga sa lahat ng bagay. You always think in advance na, di ba? Handoon yun. No? Kumbaga, tahimik ka man pero nagbo-bloom ka. Ibig sabihin, mabango ka sa paligid mo kasi maganda yung ginagawa mo palagi. Pwede ganun. Marami kasing klase ang pagiging admire ng isang tao. No? Uy, a goal-oriented person. Talagang yung iba sa inyo talaga, this December, you're targeting something na talaga, no? Pagdating dito. You're targeting, alam mo yung point mo no? Alam mo kung ano yung target mo. Alam mo kung ano yung goal mo. Maaring this December, nahandun ka na sa point na yon. Maaring may mga nag-iipon for a success. Ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito. May mga ipo-point ka this December na mga goal, no? May mga pagsasaayos to success. And syempre, mag-ingat kayo kasi iba sa inyo is there's an illness. Yan, may mga ubo, sipon, yan, may mga diba? Lagnat, masakit ang lalamunan, minamalat, throat, ganyan. May mga disease, medyo fragile ka this December ha, lalo na kasi diba medyo malamig, diba? Ingat pa rin kayo. Medyo weak o kaya may sakit ka talaga. Or someone into your life. And syempre, nahandit pa rin yung pagdi-daydream, no? By this, may mga illusionin ka na ng mga bagay, ganyan. Sana makapagbakasyon ako, sana ganito, sana ganyan, mabili ko yung ganito, may mga ganon. Illusioning o magdi-daydreaming ka, no? Yan, nasa nakita ko sa'yo. Syempre, may matigas ang ulo, no? Ang nakikita ko dito, pwedeng ikaw, or someone talaga is hindi nakikinig at matigas ang ulo. Or may hando naman yung sitwasyon na ikaw or someone is naiinis na dahil ang dami mong sinasabi or siya or ikaw sa kanya naiirita ka na kasi ang dami niyang hanash. Pwedeng ganon, di ba? Yung nakita ko ito, vice versa natin. Magkakaroon ka ng mga ganyang sitwasyon sa iyo. O kaya yung paulit-ulit. Yan, magkakaroon mga paulit-ulit. So, iba sa inyo, siguro magkakaroon kayo na, magre-ring yung tenga nyo. Alam mo yung mga nag-ring? Ang kaliwang magre-ring, iba yan. Ang kanan, iba rin yan. Ang kanan kasi is from the above. Parang, hindi siya parang, sa taas mismo, universe, langit, sa taas. Yung sa kaliwa is, yung mga spirit na nasa surrounding mo. Yan. Kaya kung ano yung magre-ring. Tsaka malalaman mo sa ring din ng tenga kung may nag-black magic sa'yo o may gumagawa sa'yo. And syempre, we do have the gain. Hindi ka na sa situation mo na, yes, may mga conclusion. Kumbaga doon na may mga gain situation. Kumbaga you will receive and you will enjoy the fruit of your labor and success by this December. Kumbaga, doon ka na sa point na yon o doon ka na sa point na may mga mag-i-invest ka na, you're investing more, mag-iipon ka na ng pera, mas magiging matipid ka, pwedeng gano'n, mas more ka magiging practical, yan, kung saang aspeto ng buhay mo yan. And advice, may mga bibigyan ka ng advice or magbibigay sa'yo ng advice, and handun na rin yung yung mga situation na may mga pag-iisipan kang pag-aaralan mo, ganyan, sa nakita ko by this December, may mga alamin ka, pag-aaralan, sisiyasatin, parang iba sa inyo siguro ka mahilig kayo mag-research. Yung parang thirst of knowledge ka rin kasi dito. Andun ka rin sa parang filtering situation.
Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga tuturuan ka ata dito. Yan, baka may mga tuturuan ka or may taong magtuturo sa'yo, vice versa natin. Pero iba dito is may pagtuturo na magaganap o mangyayari. Pagsasabihan o pagtuturo. Energy ni Virgo. Lumabas na talaga siya. Kuhanin natin. Lumabas na kasi siya. Uy, saan na yun? Saan na yun? Saan na yung card, anak? Okay. Okay, energy mo. Hindi stable ah. Energy mo, ano eh, siguro pagod to, no? Siguro mapapagod ka. O kaya you feel burden, ganyan. Mafe-feel mo parang, may mga hirap ka na mararamdaman. Siguro either mapapagod ka or mag-overthink ka. Yun ang nakita ko sa'yo dito. Nandun din yung kasi sana hindi ka magkasakit talaga, no? Kasi medyo nakita ko to, weak yung energy niya kasi medyo hindi siya maganda. Medyo weak, baka andito ka sa sitwasyon na to, na nakikita ko dito. You try to make it balance in any situation into your life this December kasi may kakaroon din sa iba sa inyo ng hindi pagkakaintindihan or maybe a conflict, malaki man o maliit, o kaya may mga tao, ikaw ang magkakaroon kayo ng mga disagreement situation, o kaya yun ba, may disagreement sila sa'yo, ikaw disagree ka rin sa kanya. Pwedeng ganun, vice versa. Magkakaroon ng mga ganun, hindi pagkakaintindihan situation, may mga taong hindi ka nila magugustuhan o hindi ka nila maiintindihan, may mga magtataas ang ego or ikaw ang magtataas ang ego, nahandon sa point na yon. May mga situation na mamimisalign ka. Ganyan. Ano ba yung, marami kasi ibig sabihin ng misalignment. Kasi halimbawa, ang budget mo is 3,000 lang. Halimbawa lang. Pero sumobra ka. Naging 4,000. Naging 5,000. Yung mga gano'n. In any situation of misalignment, maraming klase kasi misalignment. Halimbawa, nag-iipon ka, tapos yung ipon na yun, ayaw mo talagang bawasan. Pero dahil sa kinakailangan bawasan, kinahilgipit ka, mababawasan siya. Pwede gano'n. No? O kaya naman may mga tao na hindi kayo magkakaintindihan. Ganyan. May mga tao na pwedeng mag-walk out, may mga taong mag-walk out ka, o mga hindi ka maintindihan, hindi mo sila maiintindihan, yung mga ganun sitwasyon. Magulo, ganyan. Babaan na. Parating kay Virgo. Sana wag ka talaga maging ganito. Halimbawa, sa pagkain mo, di ba? Kumbaga, bawal ka talaga kumain ng ganito, pero kinakailangan kakain ka. Mga ganun. Yun yung mga misalignment na nawawala ka sa rule o nawawala ka sa ruta. Ganyan. Halimbawa na, nakastay ka dito, tapos bigla ang liliko. Yun yung ganun. Para maintindihan nyo lang ini-explain ko sa inyo. Parating kay Virgo. O kaya, vice versa. Yun nakita ko energy mo. Uy. Parating. Pareho pa pala to. Ay, hindi pala. Pero pareho silang cup. Parating ko sa kanya. Parating sa'yo. I-reverse mo to ha. Baka naman sinabi ko to, hindi ka makinig sa warning. Pero nasa sa'yo yan. Buhay mo yan. Hindi pa parang nakapagod kasi mag-explain sa mga taong medyo, alam mo na yung emotions. Tandaan nyo palagi, if the emotions is high, intelligence is low. Nakakabobo. Okay? Paulit-ulit yun, ate. Para mas maintindihan ng iba. Hindi kasi nila naintindihan eh. Sabagay, hindi tayo pare-pareho. Okay. Ang nakikita ko parating sa'yo, Galileo. May magkakaroon ng mga moody situation. Pwede ikaw yung magiging moody ka, o may taong magiging moody. Pwede rin na
gagawin mo, tapos hindi mo gagawin mo, hindi gagawin, pwedeng ganon. Any situation of moody situation, yun ang parating sa'yo. Ang nakita ko dito is magulo no? Medyo, may mga sitwasyon ka na gulong-gulo ka. Magkakaroon ka ng mga pagkalito situation or gulong-gulo ka sa sitwasyon mo. Ganyan. May mga sitwasyon ako na nakikita sa'yo na maaring ikaw lang ay nakakaalam, didibdibin mo, mga ganyan, yung basta sa'yo lang, ikaw lang, may mga pagdidibdib ng mga bagay-bagay. And also, parating sa'yo is may taong may galit no? May taong either maiinggit, may galit, poot, o may matinding galit ito sa'yo. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. May nakita akong ganun dito. May tao na may blockage ka, no? May tao na magiging bitter. Pwede ikaw bitter or siya yung bitter. May tao na ayaw niyang magparaya. May tao ka nakikita ganun. Mag-ingat ka rin, you need to trust din sa intuition mo, sinasabi rin dito. Kasi may mga time of point this December na hindi ka magtatrust sa intuition mo. Or pwedeng malilito ka when it comes to your emotions and when it comes to your intuition. Hindi mo na alam ano yung sinasabi ng intuition mo at ano yung sinasabi ng puso mo, kung alin ba ang tama doon. Maaring ganun, di ba? O hindi yung sitwasyon na, syempre, hoping hindi ikaw ito, no? Parating sa'yo, may tao na may hidden motive sa'yo. Or may tao na magkakaroon siya ng hidden agenda sa'yo. Yun, ang nakikita ko dito. Ay, ba't ito? Ito pala, ate. Pero alam mo, dito sa sitwasyon, ay nasabi ko na siya kanina, no? Yan, when it comes sa advice, meron nga. Yan, ang nakikita ko dito. Pero ano ba, may, handito kasi yung iba dito, you're a person kasi na magaling ka talaga pagdating sa pakikitungo, no? O sa, mahusay kang makitungo. You're very creative thinking, good advisor, sincere ka sa mga bagay na gagawin mo sa buhay mo, open ka naman. O actually, sa titingnan ko dito is respeto ka naman. Pero yun nga lang, hindi mo kasi maiiwasan na may mga tao talaga na hindi ka nila nirespeto, o hindi nila irirespeto, o hindi sila makikinig sa'yo. Makikinig man sila sa'yo, pero hindi nila maa-adapt yun, yung sinasabi mo. Pwedeng ganun. No? And then also sa inyo is maalalahanin, may mga pag-aalala ako nakikita sa'yo, and may mga pagmumuni-muni ka na gagawin by this December. Dapat iwasan. Okay. Okay, dapat iwasan. Iwasan mo, by this December siguro andun yung point na hindi mo mahalin, pahalagahan yung sarili mo. Yung sarili mo. Ibig sabihin, enjoy life, no? Minsan, labas-labas ka rin. Yan, maaaring magkakaroon sa inyo this December na mag-go out kayo, ganyan. Mag-chill-chill kayo, paunti, ganyan. May mga collaboration, mag-inom kayo ng kape, may mga happy gathering, pwedeng gano'n, no? May mga bibigyan ka ng love and support, gano'n. Iwasan mo na, yun nga, is yung you feeling stuck in your situation, o yung kung may mga opportunity na dumarating sa buhay mo, i-accept mo yun. Yun, halimbawa, sinabi ko na, ay, Virgo, ano naman tayo? Mag-Starbucks tayo. Ate, mahal na. Hindi, halimbawa, magkape na lang tayo sa labas. O, kahit dyan sa, ano ba meron? Donut. Yan, sa mga donut. O, magkape tayo, ganyan. Chill-chill naman tayo. Yun, don't reject it. No? Worth mo naman yun na pahalagahan at mahalin at mag-enjoy in life. No? Wag lang reject ng reject, or wag lang ignore ng ignore. Ganyan. No? Iwasan mo. Siyempre, iwasan mo yung mga peking tao. Diyos ko po. At pagiging peking tao, siyempre, vice versa tayo no? Yeah, yung being independence, iwasan mo rin. Mag-isolate ka into yourself. You always
have an alone time situation, frustration, iwasan mo rin. Yung mga taong cheater, cheating, or mandaraya, mangloloko, manggagancho. Yan. Tsaka don't neglect your social life, no? Sabi ko nga sa'yo, enjoy your life. Kasi life is short, di ba? In a good way. Siyempre, in a good way. Don't be stuck in your situation lang. Bahalagahan at mahalin mo din. May abundance na darating sa'yo. Another message, may abundance na darating sa'yo. Magkakaroon ng pagbabago in some aspect of your life. And then, development, kasiyahan is coming. Sa love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo, show me. Okay. Oh, okay. Okay, sa mga single, ate sa single. Sa single, sa single may makikilala daw kayo. Oo, may makikilala kayo bagong tao. Sa single may makilala kayong bagong tao. Or pwede itong tao na to, kilala mo na siya. Maaring kilala mo na siya, magkikita lang kayong muli. At magkakaroon kayo ng connection muli nitong tao na to. Sa mga single dyan. Sa iba naman sa inyo, is, ang nakikita ko dito, kung kayo is separated, itong tao na to is gusto niya ng apology sa'yo. No? Yes, nagkaroon kayo ng pag-iibang direksyon, na hindi na kayo nagkasundo, nag-away, karoon ng mga gulo, hindi pagkakaintindihan, nasado naging frustrated, pero isa sa inyo still nahahatak pa rin na nakaraan, andun talaga yung mga, siyempre andun pa rin yung pagsisisi ng mga nangganap o nangyari, pero ang sabi niya kasi dito, ay gusto niya ng new beginning sa'yo, at gusto niya mag-apology sa'yo, at gusto niya ng resetting sa'yo, or maybe this is you. Sa mga magkakarelasyon naman dyan, sa mga magkakarelasyon kasi, kung titingnan ko siya dito, there's a love, kanya. By this December, magkakaroon kayo ng parang merong isang sitwasyon na magkakaroon ng decision making to be happy situation by this December. Hindi ko alam, siguro may mga gagawin kayo, di ba? Baka may marireceive ka galing sa kanya, or ikaw may bibigay ka sa kanya, pwedeng ganun. Yan, may mga decision making ako na nakikita na ikasisiya mo by December pagdating sa relasyon mo o into your relationship sa iba sa inyo. Sa nakikita ko dito, yun, may mga action and decision making happen into your life na you will be happy talaga pagdating sa relasyon sa December. Tingnan natin ang iyong love. Pera. Siguro may mga bago kayong gagawin this December, no? O kaya meron kayong ginawa nyo na dati and this time gagawin nyo ulit. Yan, halimbawa, dati nagde-date kayo, lumalabas kayo ngayon, hindi na nangyari yun, maaaring ngayon magde-date ulit kayo. Yan, may mga magaganap o mangyari na mga bagong gagawin o ginawa niya na dati gagawin yung ngayon. May mga ganang sitwasyon. Pero sa iba, makakaramdam ka ng kasiyahan pagdating sa kanya. You feel happy, may mga achievement, you feel fulfilled, and basta it's emotional, overflowing of emotional situation. Ganyan ang nakikita ko sa'yo pagdating sa relasyon. Iba sa inyo, siguro bago kayo nito, no? Siguro 1 year anniversary. 1 year anniversary. 1 month anniversary. Maaaring ganun sa iba yan. O iba dito is 1 decade, 2 decade. Tingnan natin man. Kung ilang decade man kayo dyan. Kung nag-away man kayo, this time mas magkakabati kayo. Magkakaroon ng mga resetting situation kasi. No? Magkakaroon muli na panimula sa relationship. Money. Thank you.
Okay, when it comes to your money, wow, ganda nito ah. Sa money mo, there's a recovery happen. Kumbaga, there's a victory and success happening to your life. Yan. Kumbaga, may mga problema na matatapos na o magpatapos, ganyan. It's more on recovery, it's more on heal. There's a new horizon happen into your life. Yun nga, may mga achievement ako nakikita dito. Pag-uusapan ka rin daw. Pagdating sa pera mo, maganda. Stable to. Iba sa inyo may business kayo o may sarili kayong nililid pagdating sa trabaho. No? Maybe you are a leader, you are a boss, or may business ka, malaki man o maliit yan. Andun ka sa point na yon. Kaya pagdating sa money mo is may victory and success and recovery and healing situation. And then also, pagdating sa money mo, by this December is meron kang tao na susuportahan pagdating sa pera. May tao ka daw susuportahan o may taong hihingi sa'yo ng suporta. Vice versa. Tingnan natin advice. Maaaring itong tao na to medyo nahihirapan siya when it comes to finances. Ganyan. O baka nagkakaroon siya ng problema. Kaya ikaw yung tutulong, pwedeng ganon. Or may taong tutulong sa'yo. Vice versahin natin. Susuporta sa'yo pala. At advice. Busy yung December nung iba dito ah. Okay. Mamaya na advice ah. Okay, dito sa sitwasyon mo, you will become a center of attention. Hindi ko alam why, pero may pagbabago magaganap. Ibig sabihin, sa iba is, there is a manifestation. Ako lalaki kita sa'yo na maaring ito is ma-receive mo by this December. O kaya mangyayari siya by this December. Halimbawa, ano ba yung manifest mo? Yung, halimbawa, goal mo is ganito, gusto ko ng ganito, ganyan. Yeah, may mga manifestation na magaganap o marireceive mo by this December. And you will become a center of attention sa nakikita ko dito. And then also, pag-uusapan ka. Iba sa inyo is siguro na doon ka sa point na may pupuntahan ka na mataong lugar. Hindi ko alam kung pupunta ka ng mall or maybe nagtatrabaho ka sa maraming tao, yung artista ka, YouTube, TikTok, or networking, pwedeng ganun, kung ano mang meron ka. O kaya, basta may mga outdoor situation, maaring ganun sa iba. Kasi maraming tao ako nakikita dito. Yun. Okay, when it comes to advice. Tulog-tulog pag may time ah. Okay. Okay, may mga plano pala. Okay, when it comes sa may papasok na pera sa'yo or something valuable things, may darating sa'yo by this December. Hindi ko alam kung by the first week or by the first day or basta ganun, basta December or by that month. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Advice. When it comes to advice, is sinasabi dito na alam ko naman na you always secure your life and your future, no? Kasi you always save money naman talaga. Mas habaan mo pa yung pasensya mo. Habaan mo pa yung pasensya mo, wag ka raw magkaroon ng self-doubt o pagdududa sa kakayahan mo. Wag ka mapanghinaan ng loob. And syempre, kawalan ng tibay ng loob, iwasan mo yun. Hindi ka makapag-focus at madali yung mga bagay. Is not controlling yourself kahit nagko-controller ka naman talaga or mapagpigil ka. Focus, ganyan. No? Patient and focus and keep moving to reach your goal ang sinasabi dito. As long as hindi dumarating yung manifestation mo o yung goal na gusto mo makamit sa buhay mo, don't give up. Keep moving lang ng keep moving. No? Kung may mga balakid man na darating sa buhay mo, basta keep moving lang ng keep moving. Basta always maging ka, think in advance palagi. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, gawin mo yun. Kasi nasa right path ka naman sa nakikita ko sa'yo dito.
No, may mga tao lang talaga na hindi ka gusto. May tao kang nilak or may taong nag-block sa'yo. Magkakaroon ka pala ng disappointment sa isang taong mas bata sa'yo. Magkakaroon ka na ng disappointment sa kanya. Arigatou namaste, God bless.